Hi and welcome once again sa Madiskarte ang Pinoy. Kung mahilig kayong mag-upload ng video sa YouTube, gaya ko ay para sa inyo ang diskarte nito. Ang malimit na dahilan kung bakit mabagal ang pag-upload ng video sa YouTube ay dahil madalas sobrang laki ng video file size ng ating video file. So para mapabilis ang pag-upload ng video sa YouTube, ang solusyon, kailangan mapaliit natin kahit bagay yung size ng ating video file. So yan ang diskarte ng ating ipapakita ngayon. Paano natin mapapaliit ang file size ng ating video file. Ready? So, start tayo. Meron ako ditong prepare na video file. Ito, kita nyo. .mov ang format niya. Usually, malalaki ang files na .mov. So, yan ang ating susolusyonan. Kailangan mapaliit natin siya para mapabilis ang pag-upload ko sa kanya sa YouTube. Kasi kung i-upload ko ngayon yan sa YouTube, makikita nyo, napakalaki ng kanyang file size. 200 plus megabytes. So sobrang laki niyan. If I will attempt to upload sa YouTube yan ngayon, baka abutin na 1 oras o mahigit. So ang first step natin ay buksan natin ating browser at punta tayo sa google.com. Okay, so kung ano man ang browser na favorite nyo, okay lang yan. Just go to Google and i-google natin yung Handbrake. Okay, parang preno sa sasakyan. Handbrake.fr actually. So pag nakita natin yan, i-click natin ang link. Punta tayo sa Handbrake website. Nakita natin ang download button. Okay? Don't worry kung naka-Mac man kayo or naka-Windows, naka-Linux, automatically madidetect naman ang system yan. So like in my case, using Mac, kaya for OS X na yung kanyang ita-download. Okay? Ang Handbrake ay open source software, so it's free and it's also safe. Maraming gumagamit yan, especially mga professional videographers and even YouTubers. Okay? So huwag kayong mag-alala. Okay? So gagawin natin susunod ay ita-download na natin ang Handbrake sa ating computer. So click on the button. Okay. Yan. So, nagda-download na siya sa computer ko. Okay. Pag nagda-download na siya, you proceed kung ano man yung step na sinusundan nyo kapag nagda-download kayo ng software from the internet into your computer. Depende kasi sa OS nyo, pwedeng medyo magkaiba yung itsura, proseso ng pagda-download sa computer. Actually, na-download ko na previously ang Handbrake, so meron na ako niyan sa aking computer. So, ika-cancel ko na lang itong download na ito. No? Pero in your case, kung wala pa kayong copy ng Handbrake, then you proceed until matapos yung download. Okay? So, ang next step natin, i-launch na natin ang Handbrake software. So, nasa dock ko siya. Actually, nilagay ko siya kanina sa Handbrake folder within my application folders. Pwede ko din siya buksan from there. Ito yung home screen ng Handbrake software. Kailangan kong hanapin yung video na ipaprocess natin, yung palilitin natin yung file size. So, we need to identify the source. Actually, nasa desktop ko siya, so I'll just get it from there. Ayan. Open. Okay. Pag na-load na yung video sa Handbrake, makita niya maraming parameters. For now, you don't need to touch anything. Wala kayong kailangan baguhin dyan. That should be okay. Unless of course, alam nyo kung yung ginagawa nyo, then go ahead. But for now, iwanan natin ganyan. Let's click on play. Okay. Makikita nyo sa ilalim, status. Okay. Depende sa laki ng video na ipaprocess nyo. It may take anywhere from half minute to maybe 2 to 3 minutes. So depende sa laki. Okay, sa kaso nitong video file ko, maybe 1.5 minutes itatagal yan. So at this point, putulin ko na lang muna yung video recording and then ituloy na lang natin pag tapos na yung download. Okay, patapos na ang ating Handbrake conversion. As you can see sa status. Okay, tapos na. Lumabas na yung dialog box. So I'll press OK. And then, sara ko na ang Handbrake.
let's go back to the original file. Okay, and then mapapansin natin na may new file na created of the same file name pero .mp4. I-open natin ang original file to see yung file size. So kita nyo yan yung 200 plus MB kanina. Okay. Buksan naman natin yung properties ng output file ng Handbrake para ma-compare natin. No? So kita nyo, 50 plus MB na lang. No? So more than 75% reduction in size. Napakalaking bagay niyan. Okay, so pag in-upload kong yung file na yan ngayon sa YouTube, mas mabilis na yan. Baka hindi na yan lalabas ng 10 minutes. Okay. How about quality? Actually, you don't need to worry about quality. Halos hindi mo papansin kung may diferensya man yan. They're almost exactly the same quality-wise sa original na file. Pero much less yung size. So, mas mabilis ang pag-upload sa YouTube. Okay? So, I hope na gustuhan nyo ang diskarte natin ngayon. Lalo na para sa mga kagaya kong mahilig mag-upload ng video sa YouTube.